Amen. Praise the Lord. At tayo po hindi ko po naman tayo po lahat tumayo. Amen. Praise the Lord. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin ng ating pong minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen. Dakilain at purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved Brother Jobs, my beloved co-elder. Let us all pray. Tayo lahat mga minamahal ko, dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamalang Panginoon. Sama-sama tayong dumalangin mga minamahal ko. Dakilat magpala namin ang Ama kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamalang Panginoon sa hapong ito. Patuloy mo namang buksan ang aming mga puso't kaisipan malang Panginoon. As we absorb your holy words, Lord, hallelujah. Malang Panginoon, ikaw ang maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin, sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Kaya umaasa lamang sa iyo, malang Panginoon, huwag akong makita. Yung walang hanggang karunungan ng iyong kapangyarihan, malang Panginoon, hallelujah. Yung hindi matatawarang pag-ibig sa amin, malang Panginoon. Muli, hallelujah, sa habang ito, sa pag-aaral namin ng mga banal na salita, malang Panginoon. Hallelujah, patuloy kang mangusap sa amin, malang Panginoon. Patawarin mo po kami, malang Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat tumanggap ng iyong banal na salitang ito, malang Panginoon. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong lilangisan, ng aming pong minamahal na Elisa Estrada Almeida, ng aming pong mga minamahal na mga manggagawa, kasabay na paging namin ng kapatawaran sa lahat aming mga pagsalangsang, mga kainang na pagbibigyan, malang Panginoon, ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, ang namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demands of doubts, hindrances and bills us out right now, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. And I give double honor and respect, mga minamahal ko sa ating pong minamahal at ginagalan na Evangelista Weldy Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nariyan po ang kanila pong mga minamahal na mga anak, na sila po ang katuwang ng atin pong dearly beloved parents of the Lord, parang atin pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, pamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted ng kanila pong mga itinalaga nating mga beloved pastoral workers, kanilang mga extensions, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at sa kanya pong beloved daughter, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng ating mga beloved elders na narito, at sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa malang Panginoon, to the webcast viewers, mga minamahal ko, ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung masigabong palakpak ang ating po iparinig sa Kanya, mga minamahal ko, sapagkat yun ang nararapat. Amen. Amen. At sa habang ito, mga minamahal ko, ay ating pong patuloy na balangkasin, mga minamahal, ang napakahalagang tema na dapat po nating matutunan. Lahat ng mga Kristiyano, pamakatan po natin, mga minamahal, ang ating pong magiging paksa, ngayon pong hapang ito, mga minamahal, ng freeing ourselves from a contentious spirit. Palayain natin ang ating pong mga sarili sa isang spiritong contentious, in Tagalog is palaaway. Nung tinignan ko po sa dictionary ang the word contentious, sinasabi po ng diksyonaryo, mga minamahal ko, ito po ay one, argumentative, mahilig makipagtalo, quarrelsome, na sa Tagalog ay palaaway,
Ito rin ay nangangahulugan ng confrontational o tinatawag na, pag sinabing confrontational is palaban, disagreeable, palaging kumukontra. Kaya nga meron tayong tinatawag na kontrabida. And the worst of mga minamahal ko, yung parating kumukontra, yung tinatawag na atribida. Nagmamagaling, parating may rason, maangal, combative, assaultive, mga minamahal, hindi lang maangal, maangas. So, puro negatibo, mga minamahal, contentious, I mean. Tayo po ay nabubuhay in a very competitive world. Kaya nga. Marami tayong nakikitang mga tao na talagang they're trying to outdo, outlodge each other. Talagang hilahan. Hindi pa rin talaga nakakawala doon sa talangka mentality. We know what talangka mentality is. What is talangka mentality? Amen? Na kapag inilagay yung mga talangka sa isang balde, nag-uunahan na makaakyat. Pero ang ginagawa ng mga karamihan ay they're pulling each other. Hinihila nila pababa ang mga umaakyat para talagang walang makaalpas, walang makalabas, walang makapunta doon sa taas. We live in a world na kung saan talagang nag-aapakan, nagbabrasuhan, naglalamangan, ano pa, mga minamahal? At talagang survival of the fittest na tinatawag. Survival ng mga toughest of the tough na mga tao. Mayroong mga tinatawag silang the last man standing. At kung ano-ano pa, and so forth, mga minamahal ko, na talagang ang iba, kahit makaapak ng tao, basta't may sagawa lamang yung kanyang naisin, mga minamahal ko, ay gagawin, mga minamahal. Kaya talagang, isa lang sinasabi nila. At the end of the day, doon sa mga gumagawa ng mga ganito ay naroon ang kanilang regrets sa buhay. Because at the end of the day, sinasabi po nila, not worthy at all, mga minamahal ko, sapagkat it's so lonely at the top. Napakalungkot nag-iisa sa tugatog ng tagumpay. Amen? Anumang tagumpay na you don't share it with your loved ones, with your, mga minamahal ko, immediate families, mga minamahal ko, sapagkat nasira lahat. Nakamtan mo nga ang karangyaan, ang fame, glory, wealth, at kung ano-ano pang mga kasikatan, mga minamahal ko, pero ang lungkot-lungkot mo naman, it's useless. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Medyo lakasan po natin yung microphone, mga minamahal, medyo mahirap magsalita. In the Church of God, sa Iglesia ng Diyos, hindi natin kailangan yung tinatawag na competitive spirit. Bakit? Wala tayo sa paligsahan. Walang pa-contest dito. Amen. Wala namang ibang bida rito. Isa lang ang tinatadyang nating bida rito, ang mahal na Panginoon. At siyang bida magpakailan-kailan pa man, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tigilan na. I-channel na natin yung ating pong enerhiya sa pagiging palaban, palaaway, talagang mahilig makipagtalo, ayaw magpatalo, ayaw paawat, ayaw magpaturo. Mga minamahal ko, let's channel that energy para sa ikatatatag ng ating pong banal na iglesia. Amen. Edification of the church. Yan naman talaga ang nararapat.
Hindi yung mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay nagpapaligsahan talaga. At talagang, ay, ako mas magaling kaysa sa iyo, Brother Noel. Wala kang binatbat. Yun ang mga words ng may mga competitive spirit na talagang ayaw patalo. Kaya naman, mga minamahal ko, i-channel na nga natin ang enerhiya sapagkat, di ba? Nagsasayang tayo ng panahon. Nagsasayang tayo ng mga minamahal oras na kung dapat mga minamahal ko, ipaglalaan po natin yan, mga minamahal ko sa ating mga spiritual na buhay, yung ating ikitatatag at ang ikakatatag ng ating bumbalan na iglesia, then mga minamahal ko makamaluhan. Amen. E mga minamahal ko maging sa pamilya. Ilan ang nasirang pagsasama dahil pero los buenos sa mga esposa, mga minamahal ko, dati mga ungodly spouse kasi, yung tinatawag na quarrelsome wife. Ilan sa mga minamahal dahilan ng pagkawasak ng marriage, mga minamahal ko di ba, pagsasama, ay dahil yung babae talagang hindi tumitigil. Alam na natin na ibig sabihin, mga minamahal, amen? Naging wife, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, meron tayong kasabihan, kindly flash it, mga minamahal ko. May quotation dito, mga minamahal ko, that gets my attention. Sabi rito, the last thing a man wants to come home to after fighting this world is round to with his woman. Ano ibig sabihin nito? Yun daw pinakahuling rason, mga minamahal ko, amen, na, di ba, excited dapat ang mga esposo na umuwi sa kanilang tahanan after a day's hard work. Di ba? Pagod sa pagtatrabaho. Pero kung ang dadatnan pa nila sa bahay ay yung misis nilang bungangera, ay talagang hindi na uwi yan. Biblically speaking, mga minamahal ko, Proverbs strongly speaks, mga minamahal ko, against a quarrelsome wife. Kaya kung ngayon, mga godly spouse na tayo, mga Kristiyanong asawa na tayo ng mga esposo natin, at talagang hindi pa rin tayo mapigilan, let's examine ourselves. Pero los buenos, no offense meant, mga minamahal ko, sa mga babaeng esposa. Amen? Ang sabi, mga minamahal ko, ng magkasunod na talata, sa English muna, Proverbs chapter 29, verse 13, or Proverbs 25:24, and Proverbs 19, verse 13. Kindly. 25, verse 24, and Proverbs 19, verse 13. From the book of Proverbs, chapter 25, verse 24, it is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman in a wide house. Proverbs chapter 19, verse 13. From the book of Proverbs, chapter 19, verse 13. 13. Amen. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. Pagpalain naman ang Panginoon ng kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal ko. Doon sa una, mga minamahal ko, maigi raw na tuman sa sulok ng bubungan kaysa kasama ng palaway na babae sa maluwag na bahay. So, alam po natin na ibig sabihin nito. Amen? So talagang, kung maaari talagang sarahan mo na ang dalawang tenga, sapagkat talagang irritable talaga. At ang sabi ng pangalawang talata natin mong binasa, inihalintulad, it was likened, mga to a dripping water, mga minamahal, yung tulo doon sa bubungan, mga minamahal ko na talagang hindi tumitigil sa pagpatak, di ba? Irritable sa tenga. Ganon daw ang isang contentious, quarrelsome, and a nagging wife, mga minamahal.
So, alam po natin, mga minamahal ko, na talagang hindi nakabuti sa pagsasama ang isang babaeng palaaway. Amen? At given na yan, mga minamahal ko, you cannot win an argument with a woman. Pero, mga minamahal ko, may mga argumentong nakakabuti. Kung ang pinag-uusapan, mga minamahal ko, ay ang ikabubuti ng pamilya. Amen? Pero kapag ka, mga minamahal ko, talagang ang purpose ng iyong esposa ay talagang, di ba? Palabasin na ikaw ay maling-mali at siya ang tama, mga minamahal ko, then that's it. So many marriages, mga minamahal ko, so many mga relationship were strained, wrecked, nasira. Dahil dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa pagiging contentious, pagiging palaban, palaaway. Hindi matigil ang kadadakdak, mga minamahal. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakalinaw, mga minamahal ko, ng sinabi ng Mateo. Aklat ng Mateo, diretso na po sa Tagalog, mga minamahal ko. Kabanatang 12, ang talata ay 25. Ang isa raw, mga minamahal ko, organisasyon o isang samahan na talagang nariyan ang pagkakampi-kampi, mga minamahal ko. Stripes, may mga alitan, may mga disputes, may mga away, may mga talagang hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, ay talagang madali pong mawawasak. Sinabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng Matthew chapter 12 verse 25. Diretso na lamang po sa Tagalog, aklat ng Mateo, kabanatang 12, ang talata 25, kindly. Ito po ang sinasabi. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Amen. Ang bawat, mga minamahal ko, hallelujah, kahariang nagkakababahagi laban sa kanyang sarili. Amen. A kingdom which is divided unto itself, nagkakabahagi sa kanyang sarili, ay mamawasak, shall be destroyed. At ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Self-explanatory. Amen? Meron tayong kasabihan, united we stand, divided we fall. Napakadaling intindihin, mga minamahal. Kaya, mga minamahal ko, anong nais ipaunawa ng mahal na Panginoon sa atin ngayong pong hapon na ito, mga minamahal ko? Avoid. Diba? Palayain po natin ang ating mga sarili sa isang espiritong mahilig makipagtalo, sa isang espiritong hindi, mga minamahal ko, ayaw magpaturo. Contentious, quarrelsome, assaultive, combative, mga minamahal. Nang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng Galatians chapter 5 verse 22 and 23, kung sa ulado po natin yan, mga minamahal ko, isa sa mga siyam na bunga ng Espiritu Santo ay ang pagiging meek. What is meek? Meekness. Diba? Yung kaamuan. Yan ang kabaliktaran, mga minamahal ko, at contentious spirit, mga minamahal ko, hallelujah, ang kabaliktaran niyan ay gentle spirit. Dapat meron tayong espiritu ng kaamuan, mga minamahal ko, hindi yung palaaway, palaban. Tapos na, mga minamahal ko, yung mga dating pag-uugali natin, mga minamahal ko, na talaga at the slightest provocation, di ba, itong mga araw na talaga ipinapatutuo natin, hindi talaga pag kinanti tayo ng mga umaaway sa atin, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. So talagang grabe ang mangyayari. Hindi tayo magpapaawat, hindi tayo magpapatalo, hindi tayo mapapaagrabyado kuno, mga minamahal. Yan ang ating dating pagkatao.
Pero iba na ngayon, mga minamahal ko, dapat makikita sa iyo ang bunga ng siyam na espiritong ito, mga minamahal ko, ng isa nga ay ang kaamuan. Palakpakan po natin ang pinakamamalabang Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, paano natin may papamalas, may papakita yung kaamuan ng Espiritu Santo? Sa mga panahon na talaga nahaharap tayo, in the toughest times of our life, mga minamahal, lalo na, when we feel and think, iniisip natin, at talagang pakiramdam natin, ay, ginawan ako ng maling paratang. Ako ay inakusahan sa isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa. So, ang tendency natin, mga minamahal ko, ay, we tell the whole world, ay, mag-iingay tayo. Hahanap tayo ng mga kakampi. At sasabihin natin, palalabasin natin, uy, brother, sister, kumampi ka sa akin, sapagkat ako'y inaapi, ako'y kinakawawa. Amen? Ganun ba dapat, mga minamahal? Di ba pwedeng manahimik lang muna? Amen? Well, we cry out for justice. Injustice nga. Sapagat nasa ng hustisya, sinasabi natin. Pero mga minamahal, Kristiyano na tayo. At kung perfect example, mga minamahal ko, perfectong halimbawa kung paano hinarap ng mahal na Panginoong Jesucristo mismo, nung siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay inakusahan sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Jesus Christ was completely innocent of the charges lodged against Him. Alam po natin yan. Pero nung ka, mga minamahal ko, ano ang ginawa ng mahal na Panginoon? Paano niya kinaharap? Nung siya po, mga minamahal, hallelujah, ay inakusahan ng mga maling paratang, siya ba ay nagwala? Siya ba ay gumanti sa mga pang-aalipusta na ginawa laban sa kanya? Siya ba ay nagbala? Siya ba ay kinaringgan, kinakitaan, mga minamahal ko, ng outburst ng kanyang emosyon na talagang, di ba? Saan nyo makikita ang bersikulong yan, mga minamahal ko, na nagbala ang mahal na Panginoon? Oy, delikado kayo, nagbanta. Di ba? Silently and patiently, mga minamahal ko, hindi umimik ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. May pervading culture ang mga tao kasi, yung, di ba mahilig tayo sa bandwagon effect na tinatawag. Mahilig tayong kumampi doon sa mga akala natin underdog, yung mga inaapi. Mahilig tayong kumampi doon sa mga akala natin kinakawawa. Pero not all times, come to think of it, mga minamahal ko, not all times, ang mga mahirap ay parating nasa tama. At ang mga mayaman ay hindi nasa tama, sila ang mali. Sampulan ko kayo, mga minamahal, sa squatting issue. More often than not, mga minamahal ko, pagka-squatting issue ang napag-uusapan, ang lumalabas na masama, sapagkat sila ay pinapalayas nga sa kanilang mga shanties. Ang masama ay yung may-ari ng lupa. Di ba? At kumakampi tayo. Ay, ang yaman-yaman na niyan, ang damot-damot naman yan, ayaw niya magbigay ng mga lote. Masyado tayong one-sided. Kumampi ka agad tayo doon sa mahirap, na samantalang sila ang illegal na nag-okupa ng, di ba? Legal, mga minamahal ko, na pag-aari ng may-ari. Sila pa ang matatapang. Sila pa ang nagsasabi, ay, kinakawawa kami, inaapi kami ng mayaman na ito sapagkat mayaman siya. Pero tama ba?
Tama ba na illegal na okupahan mo ang di ba? Isang lote? Isang hindi mo pag-aari? Tapos, aangal ka, magiging palaban ka, magiging contentious ang espiritu mo na talagang ayaw mong magpatalo, maghahalo ang balat sa tinalupan, aawayin mo yung mga nagpapatupad ng mga minamahal ko. Diba? Ano bang tinatawag doon sa order to vacate? Diba? Naghalalaban ang mga sheriff at yung mga tauhan nila sapagkat ayaw nga nilang umalis. So hindi po parating ang mga mahirap ay nasa tama at ang mga mayayaman ay parating mali. Mali pong pananaw yan. Kaya nga mga pinag-uusapan po natin mga minamahal ko ang pagiging mga contentious spirit, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi nga natin, Jesus has all the right. Siya po ay talagang 100% walang pagdududa, inosente. Pero ano ang ginawa ng malabang? How did he responded, mga minamahal? Anong naging attitude ng malabang Ginoon nung siya po ay inalipusta? Dito po, mga minamahal ko sa aklat, mga minamahal ko ng unang Pedro, kabanatang 2:21 hanggang 23, kindly. Sa Tagalog na lamang, amen? Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata 2, talata 21 hanggang 23. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta nang siya'y magbata at hindi nagbala kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pumabanal na salitang ito, mga minamahal. So, Jesus has set an example, ang sabi ng banal na kasulatan. Siya po ay nagpakita ng halimbawa kung paano natin, mga minamahal ko, kinakaharap o haharapin. Mga minamahal ko, yung mga toughest times in our life, mga minamahal ko, na kung saan tayo napaparatangan ng maling paratang. Amen. We think and feel na talagang tayo po ay ginawa ng kamalian. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, si Kristo ay nag-iwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga hakbang. So dapat daw po nating gayahin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Like father, like son. Tayo po, mga minamahal ko, yung mga binansagang mga anak ng Diyos. So dapat magsisunod tayo sa hakbang na inilakad ng mga Panginoon during His earthly ministry, His earthly life, mga minamahal. So mga minamahal ko, hallelujah, nang siya ay alipustahin, siya hindi gumanti ng pang-aalipusta. When he was reviled, di ba? Hindi niya ibinalik yung pang-aalipusta na ginawa sa kanya. Pero tayo, kumusta? Noong mga araw, mga minamahal ko, na talagang ipinapatutuo natin, ay, nakadlimang salita ka pa lamang, ay, 10 na ako. Di ba? Ganun tayo ng mga araw. Mga minamahal ko, talagang hindi tayo magpa-agrabyado. At parating tayo, mga minamahal ko, ang talagang winner. Ayaw natin magpatalo. Kundi, mga minamahal ko, hallelujah, ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Kaya ba natin gawin ito? Di ba? Manahimik at ipagpa. The word is ipagpa sa Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang lahat ng bagay sapagkat siya ang humahatol ng matuwid at siya ang nakakalam ng lahat. And He knows what's best for His children.
Alam niya kung ano makakabuti para sa kanyang mga anak. Hindi tayo gagawa ng sarili nating mga desisyon, mga minamahal ko. Oy, lalaban ako. Ay, ayaw kong magpatalo. Matira ang matibay. Ganun ba? Ang gusto natin palabasin? Pride yan. A contentious spirit comes from a pride. Tandaan po natin yan. Nanggagaling yan sa kapalaluan ng tao. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, napakalinaw ng sinabi mga minamahal ko ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 13, ang talata 10, mga minamahal ko. Kindly. Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 13, ang talata 10. Saklat ng mga kawikan ng kabanata 13 ang talata 10. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangaturoang maigi. Amen. Only by pride cometh contention. Ang sabi sa translation sa English, mga minamahal ko, but the well-advised is wisdom. So, nagmumula, saan galing, mga minamahal ko, ang contentious spirit, mga minamahal? Doon daw sa pride, kapalaluan ng tao, na talagang ayaw magpatalo. So, anong magagawa, mga minamahal? Amen? Ito. Pride is proving to yourself how right you are, and the other party how wrong they were. Diba? So, ang gusto mong patunayan, hey, ako, Brother Noel, ang tama. At sila ang maling-mali. So, what do you benefit from that? What did you gain from that? Di ba't malinaw yan na self-righteousness? Di ba't malinaw yan na pride? You tell the whole world, oy! Lumabas ang katotohanan, ako ang tama at sila ang mali. Nadagdagan ang pride mo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong tinatawag na talagang doon sa military rule na obey first before you complain. Ang hirap unawain na, ano bang Brother Noel, anong ibig sabihin ng ruling na yan? I wish nandito yung mga kapatiran natin, mga minamahal ko ng mga nasa serbisyo pa para talagang matulungan nila ako. Na maipaliwanag sa atin. Anong ibig sabihin ng obey first before you complain? Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Diba? Yun ang ibig sabihin niyan sa Tagalog. Ay, ayoko nga. Bakit ako susunod? Hindi makatarungan ang kanilang pinagagawa. Bakit ako susunod? So, baga minamahal, biblical din po yan. Sinabi po, mga minamahal ko, ng unang Pedro, Kabanatang 2, ang talata 18 hanggang 19, mga minamahal ko. Napakalinaw po rito, mga minamahal, kindly sa Tagalog. Aklat ng unang Pedro, Kabanatang 2, ang talata 18 hanggang 19, kindly. Saklat ng unang Pedro, kabanata 2, ang talata ay 18 hanggang 19. Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik, sabagat ito'y galugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So mga minamahal ko, ano ibig sabihin nito mga minamahal ko? Tayo daw po ay magsisuko. Magpasakop. Sumunod. Out of good conscience, mga minamahal ko. Mabuting budhi, mga minamahal ko. Sapagkat, di ba? Doon tayo, mga minamahal, sa relasyon, mga minamahal ko ng master and his servant.
Na sinasabi ng Master, di ba? Narinig natin sa mga pangangaral sa exhortation for giving. Di ba? Ang utos ng hari ay hindi mababali at ang sinasabi ng servant, your wish is my command. Doon lamang naglalaro, mga minamahal ko, yung master and servant, hindi pwedeng baliktarin. So mga minamahal ko, ang sabi rito mga minamahal ko, hindi lamang doon sa Panginoon mo, doon sa iyong master na mahihinahon at mabubuti, kundi naman din doon sa mga mababagsik. Sapagat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ng sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Perfect example sa mga ginagamit sa dulang ng mga Panginoon na ipapaliwanag ito ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa. So ang sinasabi nila, ang training namin sa aming beloved evangelist Will Distrad Almeda sa ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Kapag bumababa ang kanilang order dahil merong, di ba, unverified reports na kami nagkasala, nakagawa ng kamalian, kahit na sa aming budhi, sa aming konsensya ay hindi namin ginawa. Ano ang ginagawa nila mga minamahal ko? Obedience, obey first before they can complain. Mga minamahal ko, ano ang ipinataw, mga minamahal ko na chastisement? 20 days fasting, then that's it. Tumatalima ang ating pong mga minamahal na mamanggagawa. Pero mga minamahal ko, hallelujah. Di ba? Hindi naman mababagsik ang mga pinuno, mga minamahal ko, na kapag tayo gumagawa ng mabuti, mga minamahal ko, at talagang nalaman nila ang katotohanan. Naka 3 days ka pa lang doon sa 20 days fasting. Oops, you have to cut short your fasting. Tumayo na, anak. Alam na namin ang katotohanan. Di ba? Completely devoid of pride na tinatawag. Sabagat anong gusto mong palabasin? Ay, malapastor, malapastora, hindi akong gumawa niyan. Talagang hindi ako susunod sa inyong inuutos na mag-fasting ako. Ipaglalaban ko until the last breath of until my last breath. Wow. Ganun ba? Contentious ba ang gagawin natin, mga minamahal ko, di ba? Obey first before you complain. Sa military rule, sa spiritual, mga minamahal ko, sumunod ka sa iyong namiminuno, sumunod ka sa iyong Panginoon, out of a good conscience, mga minamahal. Amen? Sapagkat, hindi ka pwedeng gamitin ng mga Panginoon kapag punong-puno ko pa rin ng pride, kapatid. Iwanan mo na yung pride na yan. Hindi na makakabuti. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, pigilan. Di ba, palayain natin ang mga espiritong ganito, ang mga ganitong klaseng espiritu, hindi makakabuti sa atin. Yung mga minamahal ko talagang well-secured na tao, matatatag na mga tao, mga minamahal ko. At tatanungin mo sila, wala na silang pride. Wala na silang mga insecurities sa buhay. Amen. Amen. Mga minamahal ko, hallelujah. Patiently, silently, and being submissive to the will of your God. Yun ang pinakasusi. Diba, patiently, matiisin. Siya sabi nga mga magtiis. Kung ikay naparatangan ng mali, magtiis, mga minamahal ko, amen. Antayin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkilos ng mga Panginoon, sabagat mapapalaya ka. Ang katotohanan ay hindi pwedeng itago, lalabas at lalabas ang katotohanan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patiently, silently, you need to shut up. Pigilan ang mga labi na yan, ang mga bibig na yan, na makapagsalita, mga minamahal ko ng mga destructive, nakakasama, nakakasira. Ang contentious spirit, mga minamahal ko, hindi makapagsalita ng mga healing, di ba? Mga healing and mga gentle words. Ay outburst of emotion, Brother Noel, na sabi kong hindi ko dapat sabihin.
Noong mga panahon na tayo makasanlibutan pa, nakapagpiyay ako dahil sa aking outburst of emotion. Mas malala pa nga eh. Ginagawa natin bulaklak ng dila. Ang mga bagay, mga minamahal ko na talagang hindi na dapat mamutawi sa mga anak ng Diyos sa mga oras na ito. Ang dapat mamutawi ay hallelujah, praise the Lord. Yan ang mga heavenly language ng mga anak ng Diyos. Pero yung mga hurtful, nakakasakit, embarrassing, nanliliit yung mga sinasabihan mo sa kanilang mga sarili. Na para bagang wala na silang kwentang tao, mga minamahal ko. That has to be avoided. Dapat hindi na mamutawi sa isang anak ng Diyos ang mga salitang yan, mga minamahal ko. Kumusta ang tone of voice mo? Importante po yun. Diba? More often than not, mga minamahal ko, kapag ka parati, pasigaw parati. Kapag nag-uutos sa iyong anak, puro pasigaw. Ano ba naman yan? Si mami, si daddy, puro na lang galit. Wala na bang kahinahunan? Stressful. Di po ba? Puro pasigaw. Puro, di ba? Wala na bang gentle, mga minamahal ko, na mahinahon na salita? Na alam naman natin ang mga millennials ngayon, pag sinigawan mo sila, mas lalo silang magmamatigas. Subukan mo naman sa mga mahinahon at diplomasyang paraan. At mas talagang magpapakita sila ng obedience sa iyo, pagsunod, paggalang sa iyo. Pero puro galit, puro pasnok. Puro atagay subusis to. You cannot be persuasive by being abrasive. Tandaan po natin yan. Abrasive, nakaka-hurt ng feelings. Abrasive, mga minamahal ko, yung, di ba, yung mga hollow blocks. Nakakagasgas. O, paano ka magiging persuasive? Paano ka makukumbinsi yung isang tao? Kung, di ba? Abrasive yung ginagamit mo mga language, mga salita. Nakakasama, nakakapanliit, hindi nag-build ng kumpiyansa ng tao, mas lalong lanlilit siya sa kanyang sarili, nawawalan siya ng self-esteem, ano-ano pa, mga minamahal ko. Yan ang mga bagay, mga minamahal ko, hallelujah, na dapat lumaya tayo bilang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Romans chapter 2 verse 7 and 8, verses 7 and 8. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 2, ang talatay 7 hanggang 8, kung hindi. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatay 2, talatay 7 hanggang 8. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kaputan. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang pamamanal na salita. Napakalinaw? To them who by patience, continuance in well-doing, seek for glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious, sinabi ng Biblia, sa mga palaaway, sa mahiling makipagtalo, sa mga talagang ayaw magpaturo. Gusto nila silang tama at ang iba ay mali. O sino pang magkokorek sa kanila pag nasa kamalian na sila talaga? Wala. Sa mga sumusunod sa katotohanan at hindi nagsisisunod sa kalikuan ay buhay na walang hanggan. Pero doon sa mga palaway, ang sabi ng Biblia, kapuutan at kagalitan. So mamili tayo ngayon. Magiging palaaway pa ba tayo? Magiging,
kontrapelo pa ba tayo? Parati, mga minamahal ko, talagang wala nang sinabing tama, kundi kumukontra tayo parati. Yan ang contentious sa spirit. Si Apostol Pablo, nakaranas ng mga contentious Christians during his time. At paano mga kinaharap, hinarap, mga minamahal ko, how did Apostle Paul responded to these contentious Christians during his time? Nalam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, dumarating mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang grabing trial sa kanya. Dumating nung siya po ay nasa kulungan. Nalam po natin, nakulong si Apostol Pablo. At talagang siya sinasakdal, kinakasuhan, mga minamahal ko, dahil sa kanyang pamamalakayan ng Ebanghelyo for spreading the gospel of Christ. At nung dumating nga, mga minamahal ko, ang mga talagang pag-uusig sa kanya, sinabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, kagalakan pa rin sa akin. Tinignan, mga minamahal ko ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, yung positive side. Hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon, bagamat talagang masama ang loob niya, kung tutusin, mga minamahal ko, sabagat siya, mga minamahal ko, bilang apostol ng Diyos, at nasa kulungan pa man din, mga minamahal ko, nangangailangan talaga ng pagdamay. Ang isang taong, mga minamahal ko, nasa kagipitan, nasa lowest moments in his life, di ba? Ay hindi kinakailangan ng mga pabigat. Amen? Sapagkat hindi makakabuti sa kanya. Hindi magbibigay ng kalakasan para sa kanya. Mayroon tayong tinatawag na kasabihang adding salt to an injury. Rubbing salt to a fresh wound. Diba? Bubudbudan mo ng asin yung talagang fresh na sugat. Anong mararamdaman nung binurburan mo ng asin? Di ba napakahapdi? Napakasakit. Tignan natin kung paano kinaharap ni Apostol Pablo. Nung siya po, mga minamahal ko, yung makaranas din naman ng mga contentious Christian during his time. Anong ginawa niya? Anong naging attitude niya? Yun ang importante. Hindi natin maalis talaga. Ang sabi nga nung ating buong nakaraang pag-aaral, we cannot control the actions of others. Pero ang makokontrol natin is yung ating pong pag-response. Pag-respond, ika nga. So, paano tayo? Diba? Paano natin kinakaharap? Lume-level ba tayo doon sa level nila? Na kapag ganito ang level nila, magpapakababa rin tayo, mga minamahal ko, para talagang, diba? Match, tuloy ang laban, at wala namang nananalo sa bandang huli. We do not consider each other here as opponents. Tayo magkakapatid sa iglesia ng Diyos. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal, dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanatang 1, medyo mahaba-haba, mga minamahal ko. Kindly, mga minamahal ko. Talatang 13 hanggang 19, kindly. Amen. Ganito po sinasabi. Ano pat ng aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhasa'y may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo na kapanaghilian at sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo, datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalahan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga?
Gayunman sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay tinatanyag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamalang Panginoon, ang malang Panginoon magpala at maglangis sa kanya pumabanalang salitang ito. So paano kinaharap? How did Apostle Paul responded to the contentious Christians? Yung mga palaaway ng mga Kristiyano na talagang, gumagapit pa ng mga bersikulo. Dapat ganito, ang isang mangangaral, ganyan-ganyan. Pero ang desire nila, ang motibo nila, kaya examine our motives. Ang ating purpose talaga, personal gain, personal glory ba? Na talagang, di ba, kagaya ng ating napakinggan kanina, na talagang, how right you were, and how wrong they were. Ganun ba? Gusto natin palabasin talaga? Kaya nga, mga minamahal, paano kinaharap ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, nagagalak pa rin ako. Na kahit mga minamahal, paimbabaw, dahil sa pagkakampi-kampi, dahil sa talagang gusto nila talagang idiin pa, pabigatan ng aking nararamdaman, ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, inari ko pa rin kagalakan. Sapagkat naipapangaral pa rin si Kristo. Amen? Na kung ating mga minamahal ko talagang tutumbukin mainam, iisiping mainam mga minamahal ko, hallelujah. Hindi na pa-apekto. Di ba? Si Apostol Pablo. And he overcame evil with good. Kasi kung sasabayan niya ang level ng mga sumisira sa kanya, ano nang mangyayari? Ano nang saysay ng pangangaral niya ng Ebanghelyo? Yan ang mga minamahal ko, hallelujah. Yan ang ginawa ng apostol ng Diyos. Paano kinaharap ang mga palaaway ng mga Kristiyanong may espiritu na kuno ng ating pong pinakamamalang Panginoon. Mga huling talata po natin, mga minamahal ko. Kindly take note. Na tayo po, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, na tumanggap na ng Espiritu Santo ng ating pinakamamalang Panginoon. Spirit-led, di po ba? Tayo po, mga minamahal ko, kakitaan dapat. Nung sinasabing, mga minamahal ko, ng mga talatang ating unang nabasa, ng pagiging matiisin, na paratangan man ng mali, mga minamahal ko, hindi na importante. Kung sino yung tama, at talagang palalabasin talaga natin na tayo ang tama at sila yung mali. Mga minamahal, ito'y maliwanag na pakana ng kaaway ng Diyos. Na talagang, mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal ko, para bagang mga kahoy na talagang kapag inilagay mo sa isang apoy ay mas lalong naglalagablab. Ang apoy, mas lalong nagniningas. Para talagang, mga minamahal ko, yung stripe, yung pagkabahagi sa loob ng iglesia ay lalong lumaki hanggang sa talagang mawasak na. And we cannot afford to do that. Hindi natin pwedeng, mga minamahal ko, hayaan na magpagamit tayo. Maging kasangkapan ng kaaway ng Diyos para ikasisira ng iglesia. Amen? Ang sabi nga ng ating mga pag-aralan ng mga nakaraang mga tema, mga pagsakitan natin. Di ba? Make an effort talaga na talagang manatili ang pagkakaisa sa kanyang banal na iglesia. At bahagi yan. Na talagang wag na nating tignan ang kapakanan ng ating pong mga sarili, kundi unahin ang kapakanan ng iba.
Kung ano yung ikatitibay ng ating kapatid, yun ang ating dapat unahin. Amen? Tapos na yung me, glory to me, na mga panahon, mga minamahal ko, wala tayong ibang itinataas dito. Hindi ang ating mga sarili, kundi walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nang sabi nga mga minamahal ko ng mga last verses natin, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 2, ang talatay 24 hanggang 26. Last 3 verses po natin, mga minamahal ko, sa hapong ito. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 2, talatay 24 hanggang 26. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, na may nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Amen. Napakalinaw ng mga tatlong bersikulo na yan, mga minamahal ko. Umpisahan po natin doon sa verse 24. Ano sinabi, mga minamahal ko? Na at ang alipin ng Panginoon hindi nararapat makipagtalo. Diba? Contentious, palaaway, mahiling makipagtalo, wala na dapat yan sa bokabularyo ng mga anak ng Diyos. Self-righteous, self-centered, ano pa, mga minamahal? Itinataas ang kanyang sarili, glory to me. Wala na po yan sa bokabularyo ng mga anak ng Diyos. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, maamo sa lahat. Diba, sabi nga natin, meekness, pagiging maamo. Meron ba kayong nakitang maamo, mga minamahal ko, na sumusuwag? Maingay? Ayaw paawat? Mahiling makipag-away? Makipagtalo? Diba? Kabaliktaran yan. Maamo. Kaamuan. Pag sinabing maamo, mga minamahal ko, hindi halos nagsasalita. Pinipili, kung magsalita man, pinipili ang mga salitang makakapag-heal. Diba? Makapagpapagaling. Makakapag-build. Makapagbibigay inspirasyon. Makapagpapalakas, makapagpapatibay sa kanyang kapatid. Sapat na makapagturo. At para naman, mga minamahal ko, hallelujah, maalis sa pagkabihag. Ito pala ay silo ng kaaway ng Diyos. Itong contentious spirit. Ito pala ay snare. Ito pala ay bitag ng dyablo na ginagamit niya, mga minamahal ko, hallelujah, to sow strife, magtanim ng pagkababahagi sa iglesia ng Diyos. And let's be aware of that. Amen? Para mga minamahal ko, mapalaya tayo. Freeing ourselves. Palayain natin ang ating pong mga sarili sa mga ganitong klaseng spirito. Sapagkat ito'y hindi mula sa Diyos. Ito'y mula sa kaaway ng Diyos. Palakpakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po lahat, mga minamahal ko, hallelujah, tumayo. Sa puso ng gagaling ang lahat, mga minamahal ko. Ipanalangin natin and let us continue working, mga minamahal ko, hallelujah, na ang ating pong mga puso'y puruhin, dalisayin ng mga Panginoon. Para mga minamahal ko, hallelujah, mapalaya natin ang ating pong mga sarili sa isang palaban, palaaway, mahiling makipagtalo na espiritu. Contentious spirit. Mga minamahal. Likhain mo, Diyos, para sa akin pusong dalisa ang aking nais.
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog Ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. pusong dalisay. Let us sing from the bottom of our hearts. Namnamin ang bawat liriko ng awiting ito. O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Lord, hallelujah. Purify our hearts. Dalisayin mo ang aming mga puso, Panginoon. Isang puso Na lahat ng bagay ay ipagkatiwala sa iyo. Isang puso Ikaw na Diyos na matuwid sa paghatol. Ikaw na Diyos, hallelujah, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw na Diyos. Wala kayo iniisip o ng aming kapalanan. Ano maabuti sa kanyang anak mo? Na siya'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Pusong pinitibok na ika'y parangalan. Ang totoo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang totoo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tapos na. Tapos na ang mga panahon na ating hinahanap
Hallelujah. Ang para sa ating pong mga sarili. Ang gusto natin mga minamahal ko, hallelujah, tayong lumabas na tama at sila ang mali. Yan ang gusto-gusto ng kaaway. Ang mawala ang mga minamahal ko, hallelujah. Ang mawala yung tali ng kamamapaan at pag-ibig mula sa kanyang mga anak. Tapos na. Tapos na mga minamahal ko, even Christ, hindi siya nagbigay lugod sa kanyang sarili during his time. Bagamat, is completely innocent. Hindi siya nararapat magpakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo sapagkat wala siyang kasalanan. Wala! Pero tiniis niya. Tiniis niya ang mga pangalipusta. Umabot sa mga minamahal ko, foul, below the belt, mga sinasabi sa kanya na siya raw ay hindi galing sa Diyos, na siya raw ay galing sa kaaway kahit siya na kapagpapagaling. Grabe, hallelujah, tinusok. It was like a dagger in his heart. Tinusok ang kanyang puso ng mga paratang na yaon, pero ni minsan di siya kinakitaan ng tayo ng kanyang bibig. Hindi siya nagbala. Hindi siya gumante. Bagkus, ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Gusto ng malamang Panginoon, hallelujah, sundan natin ang mga hiyapak na ito ng malamang Panginoon. Alright, nabaratangan tayo. We claim, we feel, and we think wala tayong ginawang masama. Pero mga minamahal ko, hallelujah, huwag mga minamahal ko mag-asal na barabagang mga hayop. Na hallelujah, pag nagalit ang hayop, mga wala nang kinikilalang amo. Huwag tayong mag-asal na kagaya nila, Mawil. Tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po mga binamahal, itong mga temang ito ay masasabing very unpopular. Minsan naiisip ng mga ilan na hindi nakakauna. Kampi-kampihin na naman, yan ang mga temang, hallelujah, pumapanig sa kabila at kami ang pinasasama. Hindi po ganoon mga minamahal. The Bible was given an inspiration, mga minamahal ko, hallelujah. Ito'y mula sa Diyos para sa ating ikatitibay, para sa ating ikatututo, mga minamahal ko, hallelujah. Biblical lahat, na ayon sa kung anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Purihin natin o pinakamamala Panginoon, hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat mga minamahal ko, hallelujah, dumako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Pero unahin muna natin ang pangangailangan ng ating mamalan na iglesia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating pong minamahal Evangelista Weldis Radalbeta. Hallelujah, hallelujah. Sampo ng kanyang mga minamahal na mga anak. Hallelujah. To the whole beloved Almighty children. Hallelujah. Panalangin natin sila. Hindi lamang dito, hallelujah, sa tahanan ng Diyos, kundi maging ating pong mga panalangin sa araw-araw sa ating mga kanya-kanya tahanan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Mga minamahal ko, hallelujah. Nagilang Diyos sa magbanal mga kapangyarihan sa lahat. Wala bang inoon, wala kaming ibang inuuna. Kundi kapakanan, patuloy na kalusugan, dagdag na mga taon sa aming pong minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Wala bang inoon, patuloy po siya bigyan ng kalakasan, palusugin sa kanyang physical na mga katawan, maging kanyang mga minamahal na mga anak. Wala bang inoon, papatuloy, wala bang inoon, hallelujah, ang iyong banal na iglesia, makapagmisyon, hallelujah, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Hallelujah, maging amin po mga minamahal na mamanggagaw ay manatili sa kanilang mga katawagan. Hallelujah. At lahat ng aming po minamahal mga kapatiran. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin po mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman habang ating po mga kanang kamay nakapatong sa ating po mga ulunan. Pinansyal na mga pangangailangan, marital problems, dalawang kamay manatiling nakataas. Hallelujah. Kailanman hindi naging maiksi ang kamay ng malamang Panginoon para maabot, hallelujah, ang ating mga pangangailangan na ito, hallelujah. Talastas ng malamang Panginoon, hallelujah. Bago pa man natin mabanggit, hallelujah, ang mga bagay na ito sa ating mga panalangin, ay talastas na ng malamang Panginoon kung anong kinakailangan ng kanyang mga anak. Let us all pray, mga minamahal ko, hallelujah. Sa iyong makapangyarihan pangalan, malamang Panginoon, hallelujah. Sa pagkalat ng panalangin ng aming beloved parents in the Lord, ang aming po mga minamahal manggagawa, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri, hallelujah, ng mga karamdaman, umaalipin pa sa iyong mga anak, hallelujah, contentious spirit, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin natin ang pinagmamalampangin ng the top of our voices, walang magbibiro, let us all shout. 3 times, mga minamahal ko, huwag magbibiro. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, lumukso, at isigaw ang makalangit na katagang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po, mga minamahal ko, idara ko sa mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, narito po ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po natin minsan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless sa ating pong pinagpalang mangaral, ating pong beloved elder, Brother Noel Bragan. Salamat sa ating malapaynoon sa kanyang salita, mga minamahal, na talagang ating pong napakinggan na pag-aralan. Silbing pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa. Amen. At bawat tayong patuloy mga minamahal, patuloy lamang nakahabagan ng ating malapay noon sa kapahintulot ating pong beloved order preacher. Ako po ay nagpapabuan ng pinamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba ay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala, mabalturo nila sa aral at po kung minamahal ginagalang sa Pastor Lina C. Almeda, sa po beloved children, sa ating po minamahal pastoral workers, at ako ito sa ating po minamahal elders, sa inyo man po datihan man, at sa mga baguhan isang upalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan ating mahal na Panginoon. At mayroon po ba tayong baguhan o bisita na ating nakasama sa oras ito, mga minamahal? Kung wala naman po mga minamahal, tayo po dumako muna sa ating pong special offering. Ito po ating pong niliko, mga minamahal, ay para sa pambili po ng mga upuan na magagamit po, mga minamahal, sa bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang update from September 6 up to October 16, nakaliko po tayo ng 13,514 pesos and 50 centavos. Last Sunday, nakalikom po tayo ng 456 pesos. Last Wednesday, nakalikom po tayo ng 310 pesos. At last Friday overnight, nakalikom po tayo ng 445 pesos. Ang kabuuan mo minimal nasa 14,725 pesos and 50 centavos. At ito mga minamahal ay makabibili na po ng 20 plus na upuan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At wag
tayo mga minamahal manghinawa na ito'y patuloy na dagdagan mga minamahal dahil kung tayo ay patuloy na sumusunod, nagkakalob sa mga Panginoon ay siya rin ang magbabalik ng million times, trillion times higit pa sa ating pangailangan sa paupalang ito mga minamahal. Amen. At sa oras na ito mga minamahal, ating pong minsan ang pang dagdagan itong ating pong special offering. Amen. Narito po ating pong beloved pastoral worker, Brother Roger Talatayod. Amen. Upang ipanalangin po ating pong ipagkalob na special offering. Ating pong tinatawag ating pong beloved pastoral worker, Brother Roger Talatayod. Amen. Upang ipanalangin po ating pong ipagkalob na special offering. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po lahat po minamahal ay sama-sama po minamahal. Ating pong ipanalangin po minamahal ang ating special offering po minamahal. Ubulag kailan Diyos ang pinakamahal po ang Isus, mahal na Panginoon. Patuloy mahal na Panginoon, malangin sa mahal na Panginoon. Sa patuloy mahal na Panginoon, mga kapatiran mahal na Panginoon. Hindi po mahal na Panginoon upang mag-abot ng mga special offering mahal na Panginoon. Upang matugon ang pangailangan mahal na Panginoon, ng iglesia mahal na Panginoon. Pangbili ng mga pangailangan gamit, upuan mahal na Panginoon. Kaya dalangin po kami sa mahal na Panginoon. Sa patuloy mahal na Panginoon, mga kapatiran ng tapat, ang kanilang mga love offering mahal na Panginoon. Ikaw po patuloy magpaala sa kanila mahal na Panginoon. Pagpalain mo kan mahal na Panginoon ang bawat isa mahal na Panginoon sa kanilang mga buhay, trabaho, negosyo mahal na Panginoon, sa mga kahayupan mahal na Panginoon, panaliman sa kalupaan, patuloy ka magpaala sa kanila mahal na Panginoon, sa mga government employers mahal na Panginoon, patuloy pagpalain mahal na Panginoon sa lahat ng mga kapatiran mahal na Panginoon, kanilang hanap buhay, pagkita ng mga negosyo, pagpalain mo lubos mahal na Panginoon. Kaya dilangin po kami sa mahal na Panginoon, patuloy mo mahal na Panginoon na ibalik mo sa kanila mahal na Panginoon pagpala, milyong bisis na pagpala mahal na Panginoon, pagpalang material, financial, physical, lalo tigit mahal na Panginoon, pagpalang spiritual. Amen. Praise the Lord. Sana pang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain po kayong lubos na ating mahal na Panginoon Jesus. Siya pong minamahal. Magbalik ng million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan. Papalang yan, mga minamahal. At tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. 3 times a week po. Ang ating pong midweek service tuwing Wednesday, nag-start po ng 1:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng hapon. Ang overnight prayer, mga minamahal, tuwing Friday, nag-start po ng 9:00 ng gabi, tapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service po, mga minamahal, tuwing Linggo, tulad kanina, nag-start po ng 9:00 ng umaga, natapos na po ng 3:00 o ngayon medyo nag-extend lang po tayo, mga minamahal. Subalit gayon pa man ay tayo pa rin ang nakikinabang, tayo pa rin ang pinagpapala ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. 9 a.m. hanggang 3 or 4 p.m. po, mga minamahal, ang schedule time ng ating pong general service tuwing Sunday. At ang Bible study po, mga minamahal, tuwing Tuesday sa Barangay Tibag, sa ating pong Benitez Residence, tuwing 2:00 ng hapon nag-start hanggang 5:00 ng hapon. At patuloy nating daluhan, mga minamahal, ang bawat banal gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya at in-encourage natin pa ito ating mga kapatiran
lalo na pag tayo may pagkakataon, mga minamahal, tayo po ay talagang dumalo, ibang-iba po ang tayo ay physically present po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At sa ating pag-uwi, idaan po natin yung ating pong 5 piso, 10 piso, mga minamahal, inyong ihulog dyan sa inyong likod sa maliit na box po dyan sa ating pong Beloved Sister Information para po yan sa patuloy na pagsuporta sa TV program gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At marami po ang naliligtas na mga kaluluwa, mga minamahal. Amen. At tayo patuloy mag-follow up, maghayo mga minamahal sa ating mga loved ones, di ba pa natin nagkasama sa paglingkod sa ating mga Pinoy, sa ating mga katrabaho, kaibigan, sa ating mga kakilala, mga minamahal, ay patuloy nating ibahagi ang malapaynoon upang sila man din magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen. Palagpagan po natin minsan ang pang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa mga nais pong magpa-counsel, may mga gumugulo sa inyong isip mga minamahal, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved sisters, sa ating pong beloved Ate Tibayan, dyan po sa Beloved Sister Information. Handa po nila kayong paglingkuran at ating pong beloved early preacher ay wala po silang at binisita nila yung ating mga kapatiran din dyan sa dako na Umingan. Siyempre dahil kagalakan din nila mga minamahal na makasama rin po ating pong beloved ordained preacher mga minamahal lalo na sa ganitong pandemya mga minamahal. Amen. At kung kaya naman ng ating mga beloved elders, maaring sa ating mga beloved brothers sa kanila po muna kayo magpa-counsel. Subalit kung may kabigatan po, hihintayin na lamang po natin sa ating pong beloved ordained preacher. Praise the Lord. After po na ating pong closing prayer, mayroon pong lay hands. Lumapit lamang tayo dito sa harapan. Maminamahal tayo, manalangin na sa ating kinapuno pang nariyang patuloy ang anointing ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung wala na po, Ate Vines, amen. Tayo po ito may yung lahat mga minamahal. Tayo dala ko na sa ating pong panapos na panalangin. Tayo magkaisang magpasalamat sa ating mahal Panginoon sa matagumpay at pinagpalambal gawain sa hapong ito. Narito po ating pong beloved pastoral worker, Brother Joe Tanyedo, upang tayo paunan sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamalay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, na iyong linangisan, mahal na Panginoon, ng iyong banal na gawain na aming sinagawa sa magapong ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa power and anointing ng bawat tumatayo, mahal na Panginoon, na nagsilbing kalakasan ng aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, na nandyan, mahal na Panginoon, ang kapuspusan ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, kapuspusan ng banal na Espiritu Santo na nagbula sa iyo, mahal na Panginoon. Purihin ang iyong banal pangalan, mahal na Panginoon, at maraming salamat, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, magmula sa pag-aawitan, mahal na Panginoon, ng joyful solemn song, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo na kung saan ang mga patutuo ng mga kapatid na nagsilbi din na kalakasan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa dako po ng pagbibigay, na itong pagbibigay na ito siya susi ng pagpapala na iyong inuutos sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na nandyan, mahal na Panginoon, ang pagtaliban ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapalang yan, mahal na Panginoon, sa pagbibigay na iyong pagpapala na ipagkakalob sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan na nagsilbing pagkain ng aming mga nagugutom ding mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat pong ito isamot. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng magulang namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ito't samot dalangin po namin sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Magkabayan po tayo mga minamahal. We love you po, Brother.